May mga pares-pares na. So parang gusto ko rin mag-Paris. So nag-ipon ako, unti-unti ako nag-ipon. Ng pambili ng cart, kahit second hand lang muna, pambili ng kaldero. So doon ako nag-start. Nung pandemic. Nung pandemic pa talaga ako nagtitinda. Tapos, malakas na yung tindahan ko doon dati. Kaya lang, pagka malakas na, ilang beses talaga ako nag-attempt na pagka malakas na, ikiklearing, babantayan ka na. Yung mga ganun sanay na ako dyan, hanggang sa lumipat ako ng QC. During pandemic, titinda pa rin ako sa Quezon City, kasi doon yung bahay ko doon yung nabili kong bahay. Tapos, nagkalugoy-lugoy ako doon, bumalik na naman ako ng Pasay, so pag ganun-ganon. Tapos pag malakas na naman, ikiklearing na yan. Pangatlo na siya. Pero, matagal na ako nagtitinda. Last year lang ako talaga yung nakilala sa social media. Oo. Bakit nag-trending yun? Yung parisan mo at sumikat talaga na gusto? Alam mo, nag-trending yun doon sa naimbento kong only rice with soft drinks na 100 pesos. Doon talaga siya nag-trending. Parang doon nagkaroon ng interesting yung mga vlogger para i-vlog ako. Tapos para i-promote doon sa hanggang sa ang dami ng vlogger na nagpuntahan, halos sabay-sabay na. Tapos naging trending na sa social media, dumami yung customer ko, pila-pila na. Kasi syempre siguro, dahil trending tayo, yung lahat ng mga tao, ano bang mayroon doon? Bakit parang ang daming tao? Parang gusto ko rin tikman. So parang magkasabay-sabay. Kasi naalala ko nung pumunta ako doon, peak pa yun Nung binisita kita the first time, talagang super daming tao. Pinag-uusapan, nasa news ka na nun binabalita ka na di ba? Kasi nung nasa kalsada pa lang ako, doon sa tulay, di ba, kanina pinakita ko kung saan ako nakatira. Doon lang kasi sa unahan yun. Doon ako nagtitinda, doon ako may cart, na doon pa lang sa kalsada, ang dami na talagang haba na ng pila. Mahaba na ng pila. So, hanggang sa binantayan ako nung una muna, bawal sa araw daw magtinda, sabi ng mga clearing. So, gabi na lang ako lumalabas. Pero paglatag ko ng paggabi na, yung hapon pa lang, ang dami ng tao. So, ang dami talaga, as in pila na naman. Pagod na pagod nga ako kasi ako nagluluto. Ako yung nagsiserve. Ako yung lahat. Halos lahat akin kasi nung una, konti pa lang yung tao ko noon Hanggang to the point na binantayan na ako, bawal na yung gabi. 24 hours na yung clearing na nakabantay sa pisto ko. So, wala na si Diwata Paris. Mabuti na lang yung pisto ko ngayon. Kuninto ko naman to noon. Parang viewers ako nung nagpapisto sa akin doon, nakikita niya ako. Parang pinahanap ako nung hindi na ako nagtitinda doon kung bakit daw nangyari. Tapos yun, parang naawa sila. Pinapisto ako doon sa pisto ko ngayon. So, yun ang kwento doon. Tapos ngayon, lalo pang nag-trending nung may pisto na ako. Yun nga. That's the time na pinuntahan kita. Yung nagkita tayo din ulit. Tapos ang dami ng mga vlogger na mga artista nandoon na din. Nabalita na din ako sa news. So yun, ganun yung kwento ng Diwata Paris. So, kamusta naman ang naging kita mo noon? Gaano kalaki ang ina-average na kita mo noon, nung kasikatan mo? Nung una, kumikita naman din talaga nung una. Malaki. Pero ako, but hindi naman sobrang laki, pero talagang